demokrasya, there's a rule of law. And then they make rules as they go along. Releases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito, then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? Yung speaker mo, pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente? Alright. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, inaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Ikubre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang senador man, vice president man, president man, walang mabuto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Malamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? Hindi lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OBP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts, lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan! Ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Okay na. Sinungaling, presidente. Alright. Buffet. Dito sa House of Representatives. Alak. Lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo, 20 pesos na rice,
Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para ma'am, kasi sila naman na eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Law nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat.
sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan, and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. E bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos yung kanilang pagkatao dahil wala silang pakialam. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa ating nakuhang video clippings. So although nasa 11 minutes lang ito, pero kasama po ito mga kababayan, kabahagi po ito doon sa 2 hours something na press conference live ni VP Sara noong November 23 at yung kung ako nagkakamali. At kasama rin po ito yung kasama sa kabuuan no, ng video na iyon at yung clippings na plain A ng prosecution ay yung patungkol lamang doon sa sinabi na ni VP Sara na may nakausap na po siyang tao na kapag patayin po siya ay patayin niya rin po yung mga taong iyon. So bahagi lang po yun ng video na plenay no ng House of Prosecution mga kababayan. So hindi po nila plenay itong mga bahagi na ito na ating nakuha ngayon. So di ko alam bakit ayaw nilang i-play itong mga kababayan kasi ayaw siguro nilang malaman yung buong konteksto no ng pangyayari bakit nasabi ni VP Sara yun. So ito po yung ating summarize dito sa ating 11-minute video clippings. So dito una yung kay VP Sara na pinaalis siya ni Martin Romualdez nung pagpunta niya doon sa House of Representatives na kung saan ay kinulong po nila itong si Attorney Zulaika no? Dahil kinontempt nga po siya dito sa Quadcom hearing yata yun mga kababayan. Kaya nagpunta itong si VP Sara Duterte at pinatayan pa nga siya dito ng kuryente. Kaya mapansin natin madilim yung paligid dito kasi pinatayan po siya ng kuryente dito mga kababayan. So isa lang po yan, pinaalis po siya ni Martin Romualdez dahil hindi daw po siya nararapat na nandyan sa House of Representatives. Kaya sabi ni VP Sara ay bakit pagmamayari mo ba itong House of Representatives compound? At pangalawa dito sa kanyang binanggit ay itong about sa kay Martin Romualdez na nagdidirect siya dito sa DSWD no kasi nung kasagsagan or bago yung election nga mga kabayan ay nag-iikot nga siya sa buong Pilipinas no namigay ng mga ayuda, namigay ng AKAP, namigay ng mga AIX at kung ano-ano pang tulong mga kababayan no na tila bagay siya yung may-ari ng pera or siya yung sarili niyang pera yung mga pinagbibigay niya sa mga taong bayan. So isa rin po yan pati yung liquidation by certification lang ng mga congressman no mga kababayan. So unfair po dahil yung mga congressman kapag sila ay nag-liquidate ay certification lang, perma-perma lang mga kababayan at millions po ang ating pinag-uusapan dito na pera. Hindi po sila ni-require talaga ng audit talaga ng COA mga kababayan na may mga resibo, mga ganon. So sa kanila perma lang, certification lang na dito dito natin na nagasto yung pera, ganon. Perma lang po sila. Kaya para sa aking opinion, ang kapal ng mga mukha ng mga congressman, lalo na itong sa confidential funds si VP Sara, no? Ang kapal nilang magtanong kung saan napunta yung pera, samantalang sila ay by certification lamang, perma lamang po yung kanilang kailangan doon sa kanilang mga pera din mga kabayan kung saan nila nagastos. At kung anong pinaggagastusan, no? Yung kanilang mga budget dito sa House of Representatives. At dito mga kababayan, napansin rin ni VP Sara, no? Or tinalakay rin po niya dito, yung dito sa HOR na napakaraming alak at mga masarap na pagkain. Samantalang yung mga tao naghihirap at yung iba asin lang po yung kailang inuulam mga kababayan. And yet itong mga congressman ay ang sarap ng buhay no. Ang sasarap ng mga pagkain, mga mamahaling alak doon sa opisina. Samantalang yung mga taong bayan ay naghihirap no. At para sa akin talaga dapat ma-abolish na itong House of Representatives no mga kababayan kasi talagang ang sayang lang no. Total waste of people's money dahil mantakin mo yung budget nila per year ay
Nasa 27.7 billion pesos, no? Mga kababayan, imagine mo kung gaano karaming pera yan, 27.7 billion pesos. So, in other words, gumagastos ang House of Representatives ng nasa mahigit 75 million per day, no? So, divide mo yan, 27.7 billion divide by 365 days. So, lumalabas na nasa 75 or mahigit 75 million pesos per day ang gastos ng House of Representatives. Samantalang yung mga Pilipino, mostly yung mga mahirap ay talagang walang-wala, no? Nag-uulam, sabi ni Pisara, ng asin. Samantalang itong mga congressman ay sarap buhay. Ang laki ng gastos, no? 75 million per day. Talagang ang laking pera yan, mga kababayan, no? Kung napunta yan, kung halimbawa ma-abolish itong House of Representatives, ay malaking tipid, no? Itong 27.7 billion, mga kababayan, ay ipagawa na lang ng mga iba pang mga mahalagang proyekto, no? Ng mga infrastructure na mapakinabangan ng totoo ng mga Pilipinong ordinaryo, mga kababayan. So, that's for my opinion. At natalakay po ni Bibi Sara dito yung bribery case, no? Or bribery case ni Martin Romualdez doon sa Amerika, mga kababayan, kaya natawag niyang kriminal itong si Martin Romualdez. Although parang wala akong masyadong nabalitaan, no, galing dito sa ating mga big networks, yung mga mainstream media na binalita nila itong kaso ni Martin Romualdez doon, itong bribery case na ito, yung patungkol ata to sa Okada case, mga kababayan, no, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito pang nangyari nga kay Atty. Lopez na pinasok doon sa kwarto niya, doon sa kanyang detention facility, na kinuha pa daw yung cellphone ni Atty. Laika Lopez, mga kababayan. Kaya galit na galit rin po itong si VP Sara. At dito naman patungkol na po dito sa pag-raise ng hands, no, ni Princess Maui noong kanilang Zoom meeting yata yon. At may ano nga po si Princess Maui, no, sinabihan niya si VP Sara na mag-ingat siya kasi nasa teritoryo po siya ng kalaban. At talagang alam naman ni VP Sara na marami siyang alam, no, kasi nagkasama sila sa kampanya. Kaya pinag-remind ni Princess Maui itong si VP Sara na mag-ingat. At yung patungkol nga po dito sa Operation na Romanov, mga ganon, maraming alam si VP Sara, mga ganyan-ganyan. Kaya ano kayang, or kaya tinanong ni Princess Maui itong si VP Sara kung ano kayang remedy, no, bilang si VP Sara nasa posisyon, nasa gobyerno, ano kaya yung pwede pang remedy, no, patungkol nga dito sa nangyaring matinding korupsyon na nangyari ngayon sa gobyerno at itong mga kagutuman kasi naghirap talaga ang mga Pilipino. At yun po yung tanong ni Princess Maui dito, no, kung ano po yung magiging solusyon kaya bilang si VP Sara nasa gobyerno, nasa posisyon. Kaya yun po yung context ng tanong ni Princess Maui. At yung sagot naman dito ni VP Sara nung unang tanong dito ni Princess Maui na mag-ingat po siya kasi nasa teritoryo nga siya ng kalaban. At yun na po yung sinabi ni VP Sara na huwag kayong mag-alala, ma'am, dahil may kinausap na po siyang tao na kapag patayin po siya ay patayin niya rin po, no, yung mga taong iyon. So dito po yun, mga kabayan, ito po yung clip lang na plinay or pinalabas ng prosecution. So hindi po nila pinalabas yung buong kwento or yung kahit yung ilang clip lang, no, mga kabayan, hindi po nila pinalabas. Ito lang po specific yung nagsabi si VP Sara na papatay nga yung tatlong, mga kababayan. At na-appreciate naman po ni VP Sara yung concern, no, ng nila Princess Maui kasi nagrarally nga po sila doon sa EDSA every Friday night. At sinabi ni VP Sara na wala naman sa EDSA at sa mga highway yung totoong laban, nasa Malacanang. At yun po yung konteksto doon, mga kababayan. At asahan natin na habang tumatagal pa itong impeachment hearing na ito, impeachment trial, at itong article na ito, no, na grave threats laban kay VP Sara, ay mapalabas yung buong kwento dito, itong 2 hours or more than 2 hours na live press ko ni VP Sara noong mga panahon na yun, mga kababayan. Dapat malaman po lahat kung ano po ang buong kwento, saan nagsimula, at paano nga nasabi ni VP Sara yung mga yun, mga kababayan. Kasi hindi po natin pwedeng kunin lang yung specific clip lang na sinabi ni VP Sara, no? Hindi tayo agad-agad na mag-judge. At itong prosecution nga ay panay object dito, no, na para bang ayaw nilang ipalabas, no, or palabasin nga itong iba pang clip ng video na iyon, no, kasi may mga mababanggit naman pala din si VP Sara na gagaya nito kay Martin Romualdez na pinalayas po siya doon sa House of Representatives, mga ganon. Tapos yung mga congressman na certification lang, no, yung kailang pag-liquidate, hindi sila nare-require ng resibo, mga ganon, no. At pati yung pag-iikot ni Martin Romualdez, namimigay ng ayuda na para bang kanyang sariling pera yon, mga ganon. Pati itong bribery case ni Martin Romualdez, syempre talagang maalaman yung baho, mga kababayan, ng tao na talaga naman palang maraming atraso, mga ganon, mga kababayan. At itong pinag-iingat si VP Sara kasi marami po siyang alam, no, kahit papaano nagkasama sila ni Martin Romualdez kasi siya yung kanyang campaign manager nung time na iyon. Tapos nung sinabi ni VP Sara na
nagreklamo itong si Martin Romualdez na wala daw pera nung panahon na iyon sa kumpanya dahil hindi daw yata sila binigyan ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos nung mga panahon na iyon. Kaya nag-complain siya dito kay VP Sara. Tapos sagot naman ni VP Sara ay huwag siyang mag-alala kapag matanggap ni VP Sara yung mga donation, no, or kung may mag-donate kay VP Sara doon sa kanyang kandidatura ay ibigay niya diretso kay Martin Romualdez, mga kabayan. So sana ay mapakinggan na rin po natin yung clip na yan, mga kabayan, or yung buong video para malaman natin yung kung ano pa talaga yung konteksto ng mga pinag-uusapan nila nung mga panahon na iyon, nung live press con na iyon ni online press con ni VP Sara nung November 23 yata iyon, mga kabayan, no? At sana ay lumabas yung buong katotohanan at mag-vote, no, yung mga senator judges natin according po dito sa mga ebidensya at sa katotohanan ng mga naipresenta dito, no, mga kababayan. So ano pa masabi niyo dito sa ating nakuhang video clippings doon patungkol sa press conference nga ni VP Sara or live online, no, online press con niya noong mga panahon na iyon, na kung saan ay naririnig niyo po yung mga pinag-uusapan dito at kung saan yung ibang bahagi nanggaling yung galit ni VP Sara dito, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.